Good evening everyone. So I am Artelerin Belaro from Batch 4. So yung topic po natin today ay isa sa mga bagay na naka-hook up sa paningin ko, which is the bahala na si Lord, or meron ba tayong mentality na bahala na, which is ang topic natin today is about determinism. So minsan po until now meron pa rin sa akin na naguguluhan na part na ano ba talaga yung mas totoo, meron ba talagang nakatadhana na talaga sa atin, o tayo ba yung gumagawa ng tadhana natin. So dito, ito pong lesson ni Pastor Russell, medyo mas nagkaroon ng unawa para sa part ko na may mga bagay talaga na nakatadhana na, no? Yung mga taong meron sa atin ngayon, parang may mga planado na talaga yung ibang bagay. Pero of course, kaya nga nasabi ko palagi na binigyan tayo ng Panginoon ng freedom or free will na magdesisyon ng mga bagay na para sa atin. In that way, kahit na meron sa ating mga nakatadhana na ibinigay ang Panginoon, hindi pa rin mawawala ito na baka lumiko yung path natin, baka merong ibang mangyari sa buhay natin na hindi nakaayon sa desisyon ng Panginoon dahil na rin sa magiging desisyon natin. Gets nyo ba ako? Like, magkakaroon ng hindrance or parang, let's say, problema dahil may mga bagay na tinatadhana si Lord sa buhay natin pero hindi nangyayari kasi meron din tayong plano sa buhay natin na yun yung gusto nating mangyari. So in that case, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan or hindi nangyayari yung will ng Panginoon sa atin. So sana no, yung mga bagay na sinasabi natin bahala na, sabihin natin na bahala na si Lord, pero ilugay natin sa actions natin na bahala na si Lord, pero yung mga ginagawa natin na actions is nakakalugod sa Kanya. Pero yung mga bagay na nag-glorify siya. Kasi si Lord po ay yung marunong siyang tumupad sa usapan, or marunong siyang kung ano yung pinlano niya para sa atin, kung ano yung gusto niyang mangyari para sa atin, gagawin niya. Yun ay kung patuloy natin siyang susundin natin yung mga bagay na gusto niyang mangyari sa atin, para tayo rin naman kasi yung magbe-benefit. Kasi si Lord, wala siyang ibang gusto sa buhay natin kundi maging mabuti tayo, mapaganda yung buhay natin, at mabuhay tayo na naaayon sa Kanya. So tayo, we must also assured na si Lord lang yung minamahal natin, dinadalangin natin. Kaya ako, even though nagkakaroon ako ng kasalanan, pero God always convict me in a way na huwag ko gagawin yung mga bagay na ikakasakit ang loob niya. So I am so blessed that I still have this conviction in my heart, because in that way I feel like Lord protects me all the time, and He always assures that He's always in my side at never niya akong hahayaan sa laban ng buhay ko. Thank you po, and God bless everyone.